Ayun. Kumusta kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH at alam ko mga kababayan ay nag-iinit na rin kayo sa mga maiinit na issue ngayon sa ating bansa mga kababayan. No? Welcome back sa News Info sa mga supporters natin dyan at sa mga bago pa lang dito sa News Info PH ay welcome po kayo mga kababayan. No? So eto na nga mga kababayan, no? Ginisa at nalieg etong si General Torre at ang kanyang mga kasamahan, sila mga Rimulya, John Vic Rimulya, Boying Rimulya at mga kababayan, no, hindi nga nakaporma etong mga abusado sa kapangyarihan mga kababayan dito sa Senate hearing kung saan ginisa ni Senator Amy Marcos at Senator Cayetano mga kababayan. No? Sana naman na totoo at buong puso itong hearing nitong si Senator Amy Marcos mga kababayan dahil sa ginawa nitong karumal-dumal na bagay laban sa ating dating Pangulo mga kababayan, ang papa-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yan mga kababayan, no, nanggalaiti talaga ang maraming mga Pilipino dahil sa ginawa nilang ito. At mga kababayan, huwag na nating patagalin pa, no? At sabay-sabay nating panoorin ang maiinit na highlights ng Senate hearing mga kababayan kung saan nalieg etong si General Torre mga kababayan sa mga katanungan na ibinabato sa kanya. At yun mga kababayan, hindi nga makasagot ng maayos itong si General Torre mga kababayan, no? Naturingan pang 2-star general na hindi man lang alam kung ano yung elements of the crime mga kababayan, no? So eto mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin at wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Panoorin natin 'to mga kababayan. Cayetano has evinced his desire to Well, full disclosure then, I'm trying to be non-partisan. I ran as an independent last election, no political party. But I did vote for the president in 2016, no? Just, Totoo mga kababayan. Running I saw mate itong the si SOJ Senador raising his Cayetano hand. mga kababayan, no? Senador Cayetano ay Vice President during campaign 2016 presidential election mga kababayan. Itong si Senador Cayetano ay naging Vice President kandidato ni President Duterte mga kababayan. So, ayan. I'd like to give your comment now, or I'm actually going to ask him questions on this. Then I'll ask the chair to give you time to rebut. I would like to hear your questions Okay, and answers. thank you for that. So, sir, tayo ba nag-meet na rin ba tayo? I don't think so, I sir. don't think so. So, yeah. Yes, sir. I don't mean to be rude, and I thank you for your, volunteering your opinion. Kasi nga, basically, there's so much confusion. So we're trying to get through the confusion, not only for today, but also for tomorrow, to make sure that we respect our Constitution and everyone's right is protected. So my first question, do we, in this room, do we all agree that if there's conflict between international law and our Constitution will prevail? Yes, Your Honor, that's the doctrine of constitutional supremacy. You agree, SOJ? No? Yeah. If there's conflict, di ba? Kasi sinabi naman sa Constitution that international law forms part of the land of the law. So if there's no conflict, wala tayong problema. Okay. Ayan. Wala daw conflict mga kababayan. So having said that, one of the fundamental or yung anchors or foundations of the Philippine Constitution, also from the U.S. Constitution, is Section 1 of the Bill of Rights, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of law. Agree, sir? Yes, Your Okay. Honor. So, when we arrest someone, we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. When we deport someone by virtue of a warrant arrest, let's say like in the case of Congressman Mark Jimenez extradition with the U.S., we're depriving him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So when we, I don't know, alleged lawful arrest, let me just use it that way while we're determining of former President Duterte and then putting him to a plane to Hague, we deprived him of liberty. Yes, Your Honor. Okay. So Ayan, the next question yes, was daw, given due yes daw mga kababayan, no? Pero ginawa nila. Tingnan natin. process. So ang sinasabi po ng government, there are two ways, extradition or surrender. Yes. Okay.
And tama po ba, this law that we're invoking now was passed before we ratified yung ICC? Yes. This law was prior to the ICC, no? Judicial Notice. Republic Act 9851. 9851. No? I mentioned that because in the interpellation of, I think it was Senator Gordon and Senator Loren, and then meron din Senator Miriam, it was made clear doon na kailangan magpasan pa ng ibang legislation for the pag mag-a-arrest. Ayan, no, Senator Legarda, so even if the executive ratifies it and we concur on its ratification, and we pass this proposed measure that we are contemplating now, is it not enough to implement the Rome Statute? Mali lang yung records, wrong statute nakalagay. Pero mukhang tama din na wrong talaga. Pero Rome Statute dapat to. Okay. Senator Gordon, yes, it is just like the VFA all over again. It is not enough, Mr. President, because there will be a mechanism upon which we would have to surrender certain nationals who have committed war crimes or violations against covered by the statute that we have not to be met, no? So meaning, if you take judicial notice of this, while we were passing this law later on, the intent of the legislature was to pass a mechanism for surrender. You can dispute that later on, sir, and look into it. I don't think we'll finish everything naman today, di ba? Some of this we really have to also consult everyone, no? But having said that, I think the point of the senators there was, klaro kasi extradition. So sa extradition Talaga, makukumpay mo yung mga kababayan. Yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, extradition, no? Yun nga, may mga lumalabas ngang video, mga kababayan, na inilabas ni dating spokesperson Harry Roque, mga kababayan, kung saan wala pala talagang arrest warrant noong pag-aresto nila kay dating President Duterte. At eto'y nagpapakita lamang na ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, no, ay nakidnap or kinidnap ang dating Pangulo para ipagkalulong sa dayuhan, mga kababayan, no? At parang proud pa silang ginawa nila, na parang pinapakita nila na ang mga Pilipinas ay walang kredibilidad, mga kababayan, no, para sa justice system ng ating bansa, at kailangan pang dalhin sa International Criminal Court kung meron naman talagang nalabag ang Pangulo ay dito sa husgado ng ating bansa. Bakit doon sa ICC, mga kababayan, kung saan ang Pilipinas ay hindi na miyembro ng ICC? process sa Section 1, because you will, tama ba ako, you will be brought before a judge. Yes po. They will show you the extradition Brought before a judge, mga kababayan. notice and the other. Ganun ba ang ginawa kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan? No? Hindi. Malinaw na malinaw, mga kababayan. At ang ginagawa pa ngayon ng ating gobyerno at ng PNP, mga kababayan, no, na sunod-sunuran ngayon kay Marcos. So, eto, mga kababayan, nakakapanlumo, nakakapanghina ng loob ang Philippine National Police, kung saan sila ang sumbungan natin pag may mga problema sa bayan, pag may mga kriminalidad, ay sila ay naging tools, mga kababayan, no, ng Marcoses, hindi ng bayan, hindi ng Pilipinas, kundi naging utusan at naging tuta, naging sunod-sunuran kahit mali ang mga inuutos ni Marcos, mga kababayan. So grabe, harap-harapan, no, sukdulan na itong ginagawa ngayon ng ating gobyerno. Dapat ito'y matapos na, mga kababayan. Like the warrant of arrest, and the person being arrested can answer before the judge. Tama Yes po ba? po. Okay. So let me go to Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for whatever purpose shall be inviolable, no? So i-google na lang natin inviolable, but tama ba? Basically, you cannot violate this. Opo. Okay. And no search Opo, warrant opo, or mga babayan, warrant no? of arrest shall Pero, issue except nako. upon probable cause to be determined personally by the judge and after examination under oath or affirmation of the complainant and the witness he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Okay. Mas bata ka ba sa akin? 1970 ako pinanganak. Matanda na po. So, Yeah. halos magka-age tayo. Hindi po, mas matanda po. Mas matanda ka ng konti. Sorry, mas mukha kang bata sa akin. But, no, the point is, because medyo middle kaming pinanganak noon,
I think mas ka-age ko si Gilbert, no? So, ang alam ko lang, by the time kasi I got to law school, 87, 97 ako graduate, 10 years na tong constitution na to eh. This was all a reaction to martial law, where they had different kinds of warrant of arrest, including yung ASO and whatever, which were all legal during that time. I'm not judging that time. I'm just saying, both under martial law, the former constitution, jurisprudence, going from the Spanish to the Japanese period, to the American period, to our independence. So in the wisdom of the Filipino people, pinasa to na except, ang alam ko lang exception, there may be one or two, but alam ko exception yung sinabi mong deportation, because when they come in, hindi na kailangan pumunta sa judge, immigration officials can deport or arrest them, di ba? Pero otherwise, hindi pwedeng si SOJ, DILG, hindi pwedeng si Secretary, no matter how brilliant Secretary Gubo is, when he's in the military can only arrest their personnel, no, under certain codes, di ba? But he cannot issue a warrant of arrest, di ba? So the safeguard of each and every Filipino sa due process is you're brought before a judge, and due process is one, yung nakalagay dito, that you're informed about the nature of... Makinig kayo dyan mga kababayan, ha? Sorry, the words is... Brought before the judge. Walang nangyaring ganun kaya dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Eto pa mga kababayan, no? Kung napanood nyo yung video na yun na etong si General Torre, basa-basa ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, no, na he has the right for his legal counsel, mga kababayan, no? May karapatan daw siyang mamili ng abogado para sa kanya. Pero yun, sinabi ni dating President Duterte na si BP Sara ang kanyang magiging abogado, ay hindi daw pwede. O sana nangyari yung right doon, no, mga kababayan. Nakakatawa talaga ang nangyayari ngayon. Nakakatawa na nakakainis na nakakapang lumo, mga kababayan, dahil ginagago ng Marcos administration ang ating bayan. Hindi tayo pro o hindi tayo against sa gobyerno, mga kababayan, pero ang sinasabi natin, ang nangyayari ngayon ay hindi natugma sa ating bayan, no? Hindi na, halarparapa na nga yung mga korupsyon na pinagagawa nila, no? Pambibiling boto. Ginagamit ang pondo ng bayan para ibili ng boto. Pinapaayuda, kunwari, mga kababayan, para matakpan at mailihis ang kanilang pagnanakaw sa pondo. Okay ba yun? At ito, sinusubukan nilang patahimikin ang mga oposisyon sa gobyerno, mga kababayan. At yun ay ang mga Duterte. Kaya nga, pinipiga nila nung una pa lang si General Bantag at mga kaalyado ng dating Pangulo. Iniisa-isa nila yun, mga kababayan, hanggang sa dumating kay BP Sara Duterte, kung saan inakusahan, mga kababayan, ng anomalya sa confidential funds, kung saan wala pa sa kalingkingan ang nagamit ni BP Sara Duterte na para naman sa mga sangay ng kanyang ahensya sa ninakaw at ginastos netong si President Bongbong Marcos. Isipin nyo, mga kababayan, no? Sa lahat ng nagdaang Pangulo ay etong si President Bongbong Marcos ang gumastos ng pinakamalaking pondo sa bayan in just 1 year. Isipin nyo yun, pero walang nag-imbestiga, mga kababayan, kasi nga walang oposisyon ngayon. Walang tunay na oposisyon dahil ang mga dilawan noon, mga kababayan, ay nakipagsanib puwersa dito sa mga Marcoses na kung saan kanilang tinutuligsa. No? Nasaan ang kanilang mga bayag, mga kababayan? So ngayon, ang ginagawa nila ay ginigipit at tinutumba, pinapabagsak ang mga Duterte, mga kababayan, dahil ito'y hadlang sa kanilang mga plano.